kanyang minamahal na alagad na si Juan. Sila ay nakatingala, naghihintay sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Marahil maaaring tingnan nyo ng may kababawan, sumalit dito sa apat na kababaihan at kay Juan na kung saan naging bahagi sila sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo ay may laging si Maria na mula pa sa sinapupunan hanggang sa paglaki ng nakasaksi sa buhay at ministeryo ng ating Panginoon. Isang ina na pinagmamasdan ng kanyang anak habang ito ay pinahihirapan. Si Salome na asawa ni Zebedeo na ina ni Santiago at ni Juan, ang kapatid ni Maria, minsan siyang pinagalitan ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang ambisyon para sa kanyang mga anak. Ngunit nakita niya ang pag-ibig na kaloob o loob na saway na iyon. Ngayon, bilang kapatid ni Maria, nararanasan niya hindi lamang ang personal na sakit, kundi ang masinhing dalamhati ng isang kapatid sa kapwa kapatid. Si Maria na asawa ni Cleopas, bagamat walang nalinaw na detalye, siya ay isa sa mga saksi sa hirap ng ating Panginoong Hesukristo. At isa pang Maria, si Magdalena, na pinagaling dahil inaalihan ito ng 7 demonyo. At mula noon ay sumunod na kay Kristo. Nilarawan ni Jesus na si Maria bilang isang nagkasala ng labis at isa din ng umibig ng labis sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang lumapit ni Jesus sa bahay ng isang Pariseo habang ang tagapagligtas ay nakahilig sa kapag. Binasa niya ang kanyang mga apahanan ng ating Panginoong Jesus gamit ang kanyang mga luha at pinunasan ito gamit ang kanyang buhok. Ngayon, sa ibang pagkakataon, nasa harapan niya ang ating Panginoong Hesukristo, gaano ang hinagpis na kanila pong nararanasan sa paanan ng krus. At si Juan naman po, ang alagad na iniibig ni Jesus, na nagbibigay din sa pag-ibig ni Kristo, hindi sa kanyang sariling katayuan, siya ay kumakatawan sa tapat na pagiging alagad, malapit na pakikisama at isang pagtuong na kaugat sa pag-ibig at katotohanan. Sila ay hindi lamang po mga karakter sa isang kwento, kundi sila po ay tunay na mga taong nagdadalamhati, nasasaktan sa isang tagpo na kanilang minamahal ng Panginoon ay nahihirapan at anumang oras ay maaaring bawian ng buhay. Ngayon mga minamahal, aralin po natin yung ikatlong pangungusap ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dyan, Woman, behold thy son. Behold thy mother. Babae, narito ang iyong anak. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang alagad, narito ang iyong ina. Ipinapakita nito ang layunin, lambing at theological na naispinuhan ang salita ng ating Panginoong Jesus. Tinawag ni Jesus si Maria na babae. Sa wikang Griego, ito po ay Dunay. Hindi po siya tinawag na mother o ina, na maaaring tunog malayo o malamig sa pandinig ng makabagong tagapakinig. Subalit, sa kontekstong Griego at Hudyo, ang salitang Dunay ay maaaring magpahiwatig ng pagganang at lambing at hindi kapastusan o kalupitan. Makikita naman natin ang salita kong behold o masdan. Ang ano ng salitang ito ay isang utos na nagpapakita ng sadyang paglilipat ng relasyon at pananagutan. At ang isa naman pong salita ay son, anak. Ito po ay hamon naman din po sa salitang Griego na wias na ginamit kay Kristo na may kahulugang may kinalaman sa kahinaan at pagkamatay. Humanity,
binanggit po roon, babae, narito ang iyong anak. At pasdan mo ang iyong ina. Ang pangyayaring itinatala sa 2 talatang ito ay kahanga-hanga at nakakambing. Dahil sa panahon ng matinding pisikal at mental na pagdurusa, hindi nakalimot ang ating Panginoon sa iba. Hindi niya nakalimutan ang mga brutal na pumatay sa Kanya. At ito nga po ay ininasal pa niya. Anong sabi ng ating Panginoon Jesus? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi rin niya po nakalimutan ang kanyang mga kasamahan sa pagpapako na ang isa sa mga ipinapato ay tumawag sa Kanya, Panginoon, alalahanin mo ako. Agad siya sumagot at ipinangako sa Kanya na mabilis na pagpasok sa paraiso. At ngayon nga po, hindi niya nakalimutan ang kanyang ina. Nakita niya siyang nagtayo sa tabi ng krus at alam niya ang mabigat ang kanyang kalungkutan. At alam niya ang sakit para sa isang tao, ang kalagayang iiwan na mag-isa sa mundo matapos mawalan ng asawa, gayon din naman ang kanyang anak. Kaya ba natin arupin ang damdamin at kasisipang ito? Ayon po kay Daniel sa libro niya, that Jesus, according to Scripture, page 393 to 394, isang tradisyon ng mga Hudyo na ang panganay na anak ang may responsibilidad na mag-alaga sa kanila kung sila po ay bago na. Ibig sabihin po, ang ating Panginoong Jesucristo, alam niyo po ang kanyang responsibilidad even at the cross. Amen. Kaya ipinagkatiwala niya sa pangangalaga ni Juan ang kanyang pinakamamahal at mahabaging alagad. Sinabihan niya si Juan na ituring siya kanyang ina. At sinabihan niya ang kanyang ina na ituring si Juan bilang kanyang anak. Wala nang mas mabuti at mas matalino pa sa ayos na maaaring gawin sa bawat aspeto. Walang ibang magmamahal at mag-aalaga kay Maria na higit pa kaysa sa alagad na iniibig ng ating Panginoong Jesus. Amen. Nabanggit po natin kanina si Jesus bilang panganay. Ginawa ko niya ang kanyang responsibilidad ng buo. Kahit siya po ay nasa krus na, dito ay pinakita na sa kabila ng kanyang sitwasyon at bigit ng kamatayan, habang tinitiis si Jesus ang di masukat na sakit sa krus, pinarangalan niya ang kanyang ina. Bagamat itong ina na to ay salupa, alam niyo po, ginawa pa rin niya ang isinasaad ng kautusan. Exodus 20:12. Ang gawain ito ay tuwirang katuparan ng ikalimang utos. Kahit sa huling sandali niya, lubos na sinunod ni Kristo ang kautusan ng Diyos. Amen. Yan ang dahilan kung bakit matuwid ang ating Panginoong Jesucristo. Ganun na lamang ang kahalagahan ng pagsunod ni Kristo na siya ay isilang hanggang sa kanyang pagkamatay. Mga minamahal, ganun lamang po ang bigat, ganun na lamang po ang bigat nung kanyang pagsunod. Dahil sa kanyang pong pagsunod, siya po ay naging matuwid na wala sa sino man sa atin na nandito na maaaring umako dahil magkamaling man lamang tayo ng isa, guilty na po tayo sa lahat ng mga kasalanan. Right. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, even at the verge of His death, sa kabila ng mamamatay na siya, malalagutan na siya ng kanyang hininga, sumunod pa siya sa kautusan. Amen. Sinunod niya ang ikalimang utos na ano? Honor thy mother, honor thy father. Ano po? Inihabilin niya po kay Juan yung kanyang ina na si Maria. Kaya mo ba natin gawin yun? Sa kabila mo ng ating nararanasan, sa kabila mo ng ating mga problema, sa kabila mo ng kanyang at the edge of death, ano po?
malinaw ho ang kanyang kaisipan. Inihabili niya po ang kanyang ina. Alam niyo po, ang kamatayan ni Kristo ang nagpapalinis at nagpapawalang sana sa amin. Amen po? Amen. Ngunit ang kanyang ganap na pagsunod ang naging dahilan kung bakit tayo tutungo ng langit. Amen. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. 2 Corinthians 5:21. Christ took our sin and gave us His righteousness. Sa gitna ng matinding pag-uusap, iniutos ni Jesus kay Juan na alagaan ang kanyang ina. Hindi lamang ito pagkalinga, kundi pagkaganap sa ikalimang utos. Igalang mo ang iyong kapatid. At ayon kay John Calvin, maging sa kamatayan, hindi kinalimutan ni Kristo ang kanyang tungkulin. Sa paggawa nito, dinuturuan tayo ni Kristo na mahalin at alagaan ang ating pamilya. Tulad ng sinasabi sa unang Timoteo 5:8 na hindi magpakain sa sarili ng mag-anak ay masaol pa sa di mananampalataya. Amen. Ngunit higit pa dito, nagtatag sa Kristo ng isang bagong spiritual na pamilya. Ang mga salitang, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina, ay utos. Nagpapakita ng iglesia hindi lamang samahan, kundi pamilya sa pananampalataya. Sabi ko ni D.A. Carson, sa sandali ito, isang bagong pamayanan ang isinilang sa dinig ng krus. Kahit nasa krus, si Jesus ay natiling makapangyarihang tagapamagitan. Ang salitang Griego na ginamit ay ide. Ito po ay behold. Ito po ay nagsasaad ng utos. At ayon kay C. Ferguson, si Jesus ay patuloy na namumuno kahit sa kamatayan. Amen. Sumunod si Juan. At mula sa oras na iyon, dinala siya ang alagad sa kanyang sariling tahanan. John chapter 19 verse 27. Ito ay pag-ibig na may gawa. Mga minamahal. Kung minamahal po natin ang ating Panginoong Jesucristo, makikita po ito sa ating mga gawa at sa ating pagsunod. At sa huli, makikita natin na kahit sa ikalang krus, hindi tayo nalilimutan ng tagapagligtas. Amen. Romans chapter 8 verse 38-39. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus. At bilang pagtatapos ko, maging aral ko sa atin, una po igalang natin at alagaan natin ang ating pamilya. Mahalin ang iglesia bilang isang tunay na pamilya. Sumunod kay Kristo kahit mahirap. Magpakita ng pag-aaruga sa kapwa, lalo na po sa mga mananampalataya. At laging pumiling at humanap ng kapahingahan sa pag-ibig ni Jesus na kailanman po ay hindi matatapos. Amen. Kaya nga po mga minamahal, tingnan mo natin ang mensahe ng ating Panginoong Jesus. Pakinggan po natin at makita po natin yung magandang halimbawa, yung tunay na katotohanan na nagagaling sa kanyang salita na siya po ay sumunod sa kapusan. Ano po? Siya po